as you can see, pinakita lang ako last time sa inyo yung mga swale na ginawa ko dun sa harap. Ito naman yung area namin sa likod. Kung titignan nyo is naglagay din ako ng butas dito kasi usually dito yung as in mabahang area pag yung bahang baha. So summer talaga ako umuwi dito para butasan ko na siya by the time ng tag-ulan na siya. Kasi pag tag-ulan na, mahirap nang mag-hukay-hukay. Kasi continuous na yung ulan dito. Usually ganun talaga eh. So summer yung ginawa ko dito. Nagtataka yung mga kapitbahay ko kung ano daw yung mga ginagawa ko. Pero hindi ko sinasabi yung idea ko na to. Para at least makita rin nila kung ano yung effect niya after ng summer. Kasi talagang El Nino ngayon dito sa Ilocos, napakainit. So for how many months na talaga dito walang ulan. As in for last time na umuwi ako dito anong date pa yon? December. Hanggang ngayon wala pa ring ulan. So itong idea ko ngayon is nagagawa ako ng mga swale. So yung kasama ko is hindi na pumasok at medyo tinatamad na naman siya. Medyo pagod na daw. So anyway, kaya ko naman gawin mag-isa kasi yun nga, napatubigan ko naman na siya at malambot na yung lupa. So yung area na to, ito yung mga usual na binabaha kasi dito yung bagsakan ng tubig ulan dito sa mga ibahay ng kambing. So ang ginagawa ko dito is nilagyan ko ng swale dito. So nakikita nyo yung pinaglagyan ko sa ibabaw na yan kasi yung tubig dito siya napupuno tapos pupunta na siya dun sa kapitbahay. So ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng dito ng stopper, tapos tataniman ko rin siya ng siguro mga damo at centrosema o kaya napier grass para at least may stopper siya. So mapigilan yung takbo ng ulan para at least masipsip ng lupa. So yun ang purpose talaga ng swale, is para mapigilan ng kahit panandalian yung daloy ng tubig para mapakinabangan ng lupa, masipsip niya ng maayos para mas malalim yung penetration baga. So karamihan kasi dito, as in umulan man ng 5 araw within a day or 2 at uminit siya na ganito kainit, wala nang silbi yung ulan. So parang dumaan lang. So yun nga, nagkaroon ako ng idea. Sabi ko bakit hindi ko siya i-harvest yung ulan. So ang plano ko ngayon is yun nga, nilagyan ko ng maraming swale dito sa lugar namin. So dito naman sa area na to, actually ito lang yung pinakalikod ng bahay namin. So dito sa lugar na to, usually naman dito yung yung daloy ng tubig galing sa taas. Pag nag-overflow na yan, dito lalathang bagsak sa amin. Kaya pati dito, yung area nito pinalalayuman ko rin sa kasama ko last time. Para dito yung first stopper niya. Para as in talagang dito magkakaroon ng penetration papunta dun sa area na yan. So tulad ng ginawa ko dun sa harap, tataniman ko rin tong area na to. Para at least marami akong mga damo na ipapakain din sa mga kambing na natira pa, or gagawin kong fertilizer para sa mga tanim ko. So last 3 days ago, nagtanim din kami dito ng mga mais sa area na to para at least may ipakain din yung sa kambing ng mother ko. So yung mother ko kasi yung nandito na ngayon. So yun nga, pinatubigan ko yung area na to para at least pataniman namin. So yung ibang mga mais dito sumisibol na. Ayan. Para at least pero ang ginawa ko tulad sa harap is tinaniman ko rin siya ng sitaw. Tulad niya may mais sa sitaw. Tapos yung iba may kalabasa, same as nasa harap. So na-experiment ko kung anong magandang epekto. Tulad nito, ilalagyan ko siya ng dayami sa may sitaw na tulad nito. Para kahit papano
is hindi siya masyado mainitan, or yung tubig pag dinidiligan is hindi siya nag-evaporate agad. Tingnan nyo, kung makikita nyo sa loob ng dayami is medyo may moisture pa talaga na naiwan. So at least every other day, or after 3 days na naman magkapatubig, hindi siya gaanong matakaw kasi meron niyang may dayami na nakalagay dyan para at least hindi niya ina-absorb lahat ng lupa o nag-evaporate pag nainitan. So dito may mga swale din ako ginawa dito. So ngayon sabi ko kanina ako na lang gumagawa mag-isa kasi ewan ko yung kasama ko pagod na raw. Anyway, sabi ko nga malambot na yung lupa. So tulad yan, puro mga swale na yung ginawa ko. So yun ang first stopper. I-absorb niya sa loob ng tubig hanggang dito pag once na malaki na yung tubig. Tapos naglagay din kami ng mga dito. May mga prutas din ako dito tulad nito mga lemon. Ayan, tulad yan, yung mga lemon ko na yan. As in talagang napabayaan na kasi tagal na din na patubigan tong area na to. So naglagay din ako mga butas yan dati pero wala na kasi natatabunan na sila. So yun nga, nag-start ulit para at least tingnan na natin kung ano na naman ang magiging resulta. So ito yung swale naman ng pangalawa. Siyempre yung una doon, pag umagos yung tubig, ito naman yung second stopper para mapakinabangan din yung area na yun. So pag nag-penetrate siya mas malalim, mas matagal yung mas malalim yung penetration ng tubig, mas maganda. So yun. So sa ngayon, siguro pagkatapos ko nito, uuwi na uli ako ng Manila para at least magpagpahinga na naman. Siguro babalik na naman ako after a month or 15 days, after 2 weeks, para dito naman ako mag-concentrate sa kabila. So ito yung dating mga lagayan ng manok ng kapatid ko, kaya lang ang problema naman is yun nga, hindi naaalagaan, walang nag-aalaga. So nakapag-start na siya, kaya lang karamihan namamatay yung iba. Namatay na yung iba kinain ng aso. So talagang wala rin swerte. So ayan, tinigil na lang niya. So balik ako ngayon, ako na naman ang gagawa. So sa ngayon, sabi ko nga, nagtatanim ako ng mga puno dito para lumamig-lamig yung area. So nagtatanim ako ng mga mulberry. Tulad yan, no? So salamat sa mga nanonood. At sana maayos ko ito, matapos ko ng maayos. So ayan, yung mga mulberry na tinanim ko. May mga kakawati rin ako mga tinanim. Anyway, salamat sa mga nanonood sa mga vlog ko, sa mga videos ko. Magandang araw.